mo batay sa bigat ng katawan ng guan, mga kalahati ng mga makakain nito ay mamamatay. Kaya, hiniling ni Soryong na ihanda ang gamot gamit ang 1/10 ng isang Mona Lisa. Yan ang katumbas ng 10 patak ng likido, kaya, ang isang mo ay 3.75 mg, ang isang guan ay 3.75 kg. Tinanong niya sila kung nauunawaan nila. Sa loob-loob ni Soryong, pakiramdam niya ay malapit na siyang magkasabog ang utak. May isang mandirigma na nag-alis ng maskara at sinabi na ang mga paliwanag ni Soryong ay sobrang detalyado. Hindi nila inisip na magaling pala siya sa matematika. Tiniyak ng mandirigma kay Soryong na sisiguraduhin nilang magtatagumpay sila. Ano man ang mangyari, ipinahayag ni Soryong kung gaano siya umaasa sa kanila. Kinagabihan, may nagsalita tungkol kung gaano kahirap paniwalaan na may ganitong epekto ang mga ground beetles, si Musong ito, at kausap niya si Hwayon. Dahil doon, naiisip ni Musong na baka kailangan niyang muling suriin ang mga lason sa inventaryo ng Tang Clan. Ibinahagi ni Hwayon ang parehong nararamdaman. Pinag-usapan nila ang pagiging mahusay ni Soryong sa matematika. Ibinahagi ni Hwayon kung paano kinuha ni Soryong ang konsentrasyon ng solusyon at inansya ito upang tugma sa bigat ng 10 patak ng likido. Napakagaling, inamin ni Musong na akala niya siya na ang pinakamagaling sa larangan ng mga lason, pero si Soryong ay nasa ibang antas, habang natututo siya ng higit pa tungkol sa kanya. Lalo niyang na-realize kung gaano kabigani ang batang yun. Tinukso niya si Hwayon at tinanong kung mas gusto na ba niyang si Soryong ngayon. Namula si Hwayon, ipinahayag ni Hwayon ang kanyang panghihinayang dahil sa pagiging padalos-dalos niya noong una. Sumagot si Musong na basta itama niya ito mula ngayon, iyon ang mahalaga. Tinanong ni Musong kung paano nila plano subukan ang gamot kapag natapos na ito. Namula si Hwayon, maberde ang kanyang mukha. Nabanggit niyang sinasabi ng mga elders ng Branch family na masyadong matigas daw si Soryong. Sinabi ni Soryong na susubukan niyang itaas ang mga elders ng clan mismo. Napanganga si Musong, tumawa siya ng malakas habang sinasabi, nakakatuwa itong batang ito. Kinabukasan, nagtipon silang lahat sa isang hall, nag-aalangan ang mga elders ng clan, binigyan ng mandirigma si Soryong ng isang kahon na kahoy, pagkatapos, sinabi ng mandirigma na pinaghalo niya ang licorice powder at pulot para gawing matamis at madaling inumin. Namangha si Soryong kung paano pinansin ng lalaki ang kahit ang pinakamaliit na detalye. Tinanong ni Soryong ang mandirigma kung ginawa niya ito ng eksakto tulad ng sinabi niya. Sumagot ang mandirigma na sinunod niya ang mga tagubilin ng mabuti. Ang ibang miyembro ng clan ay nagkomento na huwag gawing malaking usapin ito. Hinamon pa nila kung gaano kahusay ito. Inutusan ng patriarch ang lahat na manahimik. Pagkatapos, tinanong niya si Soryong kung paano niya ipapakita ang bisa ng gamot. Nagkunwaring nagulat si Soryong sa tanong. Sumigaw ang mga elders ng clan na natural lang na kailangan nilang tiyakin ito. Isang elder ang sumigaw na hindi nila kayang magpadala ng lason na hindi pa nasusubukan sa City Lord ng Sichuan. Sumang-ayon ang isa pang elder at sinabi na kung magkamali, maaari itong magdulot ng malaking kalamidad. Sumagot si Soryong na wala ng ibang paraan. Naintindihan ito ng mandirigma. Naguguluhan ang mga elders ng clan dahil ibinigay sa kanila ng mandirigma ang gamot. Nainis sila at para bang ipinapates ni Soryong sa kanila ito. May isang elder na malakas na nagtanong kay Soryong kung alam ba niya kung ano ang bagay na yun. May isa pang elder na nagkomento na naglaro si Soryong ng matagal kaya parang pati ang loob niya ay naging itim na rin. Ngumiti si Soryong, tinawag niya ang kanyang lolo. Tinanong ni Musayong kung anong kailangan niya. Inalala ni Soryong ang sinabi ni Musayong kanina, na ang mga nakapagtapos ng martial arts ng Tang Clan ay hindi natatakot sa lason. Sumang-ayon si Musayong sa plano ni Soryong at pinagtibay ang sinabi niyang yun. At pagkatapos, itinuro ni Soryong na ang reaksyon ng elder ay nagpapakita na sila ay natatakot. Sumang-ayon muli si Musayong, tinukso ni Soryong ang mga dakilang elders ng isang clan na tiyak ay naabot na ang antas ng pagkakaroon ng mastery sa 100 lason. Gamit ang reverse psychology, sinabi niyang tiyak na hindi natatakot ang mga elders sa isang maliit na lason tulad ng ground beetle poison. Nag-alab ang galit ng elder at hinati ang gamot sa dalawa. Sinabi nila na wala silang kinatatakutan sa ganitong mababang klase at walang kabuluhang lason. Ininom nila ang gamot. Sinabi nila kay Soryong na binabaliwala sila. Banta nila kay Soryong na kung wala itong epekto, haharap siya sa mga konsekwensya. Sumigaw ang elder na sila ang magpapatupad ng mga batas at prinsipyo ng kanilang clan. Kinagat nila ito. Sumunod ang katahimikan. Pagkatapos, nagngisi sila at sumigaw na wala namang nangyayari. Pero naramdaman ng elder na tumayo ang kanyang alaga. Tapos na ang matagal na pag-idlip ng ahas. Nahihiya sila. At sa araw na yun, ang mga batas at prinsipyo ng clan ay itinuwid. Pun intended. Nangyari ito ng maganda. Ang gamot ay ipinadala sa City Lord ng Sichuan. Napatunayan na mahusay ang mga epekto nito. Pagkatapos ng ilang sandali,
Naglakad ang mga elders sa hall na hawak ang kanilang pantalon nang malayo sa kanila upang itago ang mga ebidensya. Naalala ko na parang ganito rin ang paglakad ko dati kapag dumating ang ganung oras. Anyway, sinabi ni Soryong kay Musayong na gaya ng sinabi niya, ang pagpapalabas ng lason sa mga elders ay agad na nagtrabaho. Alam ni Musayong na sila ang mga tao na wala nang natira kundi ang kanilang pride, kaya't natural lang na mangyari ito. Pero alam din ni Musayong na ang kanilang mga aksyon ay mula sa malasakit sa clan. Sinabi niya kay Soryong na huwag masyadong galit sa kanila. Binanggit ni Musayong na sa huli, sila ay isang pamilya. Sumagot si Soryong na nauunawaan niya. Mabilis na naglakad si Hwayon, nag-report siya sa kanila na may nangyaring masama. Tinanong nila kung ano ito, at sinabi niyang ang mga bata nila ay kumikilos ng kakaiba. Namula si Soryong at naguluhan. Naging nakakatakot si Musayong nang tawagin ang kanyang apo-in-law at higpitan siya sa kwelyo. Tinanong ni Musayong kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Tinanong niya kung bakit may mga anak sila. Si Soryong ay nabasa sa malamig na pawis. Hinawakan ni Musong si Soryong sa batok at tinanong kung bakit mayroon na silang mga anak, lalo na't hindi pa nga sila nagkaroon ng seremonya ng kasal. Sumigaw si Hwayon na ang tinutukoy niya ay hindi tao kundi ang mga spotted centipedes na inaalagaan ni Soryong. Natulala si Soryong, ang sobrang gulat ay kulang pa para ilarawan ang kanyang reaksyon. Kamakailan, abala siya sa mga pisikal na pagsasanay, at tuwing abala siya, iniiwan niya ang pangangalaga sa mga ito kay Hwayon. Sa huli, tuluyan niyang nakalimutan ang tungkol sa mga ito, nabahala siya na baka may nangyaring masama sa kanyang mga alaga. Humiling siya na makita ang mga ito, parang hahawakan pa niya ang dibdib ni Hwayon dahil nandoon daw ang mga ito. Napahiyaw si Hwayon at sinabi na hindi yun naroon. Nabigla si Musong ilang sandali matapos makita ang tatlong asul na spotted centipedes na naging kayumanggi at nanghihina. May marka ng palad sa mukha ni Soryong, tanda ng sampal dahil sa kanyang inasal kanina. Tinitigan ni Soryong ang mga centipedes ng mabuti habang nagtaka si Musong kung basta na lang ba nahulog ang mga ito mula sa katawan ni Hwayon. Ipinaliwanag ni Hwayon na mukhang maayos naman ang mga ito dati, pero ngayon, nag-aalala siya na maaaring nagkakasakit na sila. Pale ang kulay ng mga ito, at tila kakaiba ang kanilang mga shell. Pinakalma ni Soryong si Hwayon at sinabing walang dapat ipag-alala. Ipinaliwanag niya na tinatawag itong shedding. Ang mga nilalang tulad ng centipedes na may matitigas na shell ay nagbabago nito kapag lumalaki sila, at iyon marahil ang nangyayari. Tinanong ni Musong kung nagsisimula na ba silang magpalit ng shell. Sumagot si Soryong na mangyayari na yun kaagad. Gumalaw ng kakaiba ang isa, at lumabas ang ulo nito. Namangha sila, isang kamanghamanghang tanawin. Pagkatapos, sinimulan din ng dalawa pa ang kanilang shedding. Matagumpay nilang natapos ito. Ngayon, ganap na silang nakalabas. Napansin ni Hwayon na halos doble ang laki nila kumpara sa dati. Tinanong niya kung may mga pangalan na ang mga ito. Napagtanto ni Soryong na wala pa. Nakakatawang tingnan ang kanyang nag-iisip na mukha. Mas nakakatawa pa ang mga pangalan na naisip niya. Number 1, Number 2, Number 3. Napakasimple na tinanggihan ito ni Hwayon. Ipinaliwanag ni Hwayon na sinasabing ang mga spotted centipedes ay nagiging dragon kapag nabuhay ng 1,000 taon. Kaya kailangan nila ng mga dignified na pangalang karapat-dapat sa dragon. Makulit na sumagot si Soryong na imposibleng maging dragon ang spotted centipede kahit pa umabot ito ng 1,000 taon. Sumali sa biruan si Musong at sinabing ang 1,000 taong gulang na spotted centipede ay tinatawag na dragon. Dahil sa sagot na yon, napagtanto ni Soryong na si Lolo ang nagturo noon kay Hwayon. Pero seryoso niyang pinag-isipan ang pangalan. Pagkatapos, nagpasya siyang tawagin silang Nova, Myra, at Grace. Ang una ay Nova, sumisimbolo ng simula, ang pangalawa ay Myra, na nangangahulugang halimuyak, at ang pangatlo ay Grace, na kumakatawan sa pagiging elegante o banayad. Tuwang-tuwa si Hwayon, hindi siya tumutol dahil sa tradisyon na ang pagbibigay ng pangalan sa mga anak ay responsibilidad ng ama. Ngayon, may pangalan na ang mga spotted centipedes. Isang buong araw ang lumipas, bumalik ang mga spotted centipedes upang dumikit kay Soryong. Hindi pa rin lubos na tuyo ang kanyang katawan, pero sapat na ito para siya'y makakilos. Gayunpaman, nakakaramdam pa rin siya ng konting pagkailang. Mas mabigat na ngayon ang mga centipedes. Dati, parang kasing laki lang sila ng makapal na sausage. Pero ngayon, kasing laki na nila ng kanyang braso. Tila nararamdaman ng mga spotted centipedes na masyadong mahigpit ang yakap ni Soryong. Kaya ngayon, mahigpit silang nakapulupot sa kanyang mga braso at baywang. Habang nakahiga siya at nagpapahinga kasama ang mga centipedes, may narinig siyang nagsasalita. May dalawang lalaking nagdaraan, ang isa ay may daladalang pouch na puno. At sinabi niyang ang Sichuan-Tang clan ay laging napakamaluho. Inimbitahan niya ang kaibigan na magpunta sa isang brothel. At sumang-ayon naman ito.
Tumawa sila at sinabi,